tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Galit sa akin ang taong pinagkakautangan ko ng buhay ko. At sinisisi pa ako kung bakit ako pinanganak sa mundong ito. At wala na kami ni Cecil. Kaya wala nang silbi ang buhay ko. Ano pa nga ba ang gagawin ko sa buhay ko kung wala rin lang patutunguhan ito? Kaya mas mabuti nga siguro natapusin ko na ang buhay ko. Tamang-tama. Hindi ko pa pala na ibabalik sa lagayan ng insecticide ito. Ito na lamang iinumin ko para matapos ang paghihiram itay. Siguro nga magkakainga sila ng maluhag kung mawawala na ako sa mundong ito. Ito, iinumin ko na. Teka rin sa, nagluto na ba? Anong ginagawa ko? Saan? Inay! Inay! Inay, kumusta na yung pinsan ko? Ay, salamat sa Diyos. Naagapan ka agad, kundi ikamamatay dito ang pag-inom dito ng lason. Tita Amelia, Oh, Cecil, salamat at naririto ka. ano po bang nangyari kay Abel? Bakit niyo siya isinugod dito sa ospital? Nagtangka siyang magpakamatay. Ano ho? Tama ang narinig mo, Cecil. At malaki ang hinala ko. Nadinibdib naglabis ni Abel ang mga masasakit na sinabi ng kanyang ama. Kaya nawala na ito sa tamang pag-iisip. Naisip siguro niya na totoong wala ng kwenta ang buhay niya. Kaya ito naisipang magpakamatay. Kawawa naman siya, tita. Oo. At ikaw, anak, umuwi ka muna. At kumuha ka ng damit ng pinsan mo. Dahil hanggang bukas pa raw tayo dito. Dahil uobserbahan pa nila ang kalagayan ng pinsan mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ay, naku, mahirap din pala kapag wala dito sa Abel. Walang magluluto na makakain ko. Narinig naman sa bahay ng kapatid ko yung damuhong Abel na yun. Wala na yun ang planong umuwi rito. Ay, naku, ito naman ang kapatid ko kinukonsinte. Ayaw man lang pauwi ng damuhong yan. Sinabi ko lang naman na umalis ng bahay, umalis din ang gano. Teka nga muna at magsasaing ako at saka kakausapin ko si Amelia at pauwi na dito ang Abel na yun. Alam niyo, tita, sa totoo lang, wala naman ng problema sa aming dalawa eh. Sa katunayan, pinaplano ko na ho siyang sagutin. Pero naunahan niya ako at sinabing wag na raw kaming magkita
Oh, siguro. Ayaw kanyang madamay sa kanyang problema. Kaya ganun na lang ang sinabi niya sa'yo. Dahil alam mo naman yung tatay niya. Lagi siyang sinisisi. Oo, anong ibig niyong sabihin na lagi siyang sinisisi? Alam mo, Cecil, namatay ang ina ni Abel sa panganganak sa kanya. At hindi matanggap ng kuya ko ang nangyari. Kaya, hayan, lagi niyang sinisisi si Abel at lagi siyang galit sa kanyang anak. Oo, Oo, mula sa pagkapanganak kay Abel, walang sandali na hindi niya sinisisi o pinagagalitan ang anak. Lahat na lang ng kanyang galit ay ibinuntun kay Abel. Kaya kawawa si Abel. Kaya hayan, naisipan na diyang kitlin ang kanyang sariling buhay. Siguro, ayaw na diyang masaktan, kaya ganyan. alam niyo, tita, ang buong akala ko, niloloko lamang niya ako eh. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ko pa nga siya sinasagot. Nakikipaghiwalay na sa akin. Kaya, ang sinabi ko, isa siyang maluloko. Yun pala, may mabigat na problema siyang dinadala. Hindi ko man lang nagawang pag-aanin ang kanyang dinadalang problema. Oh, huwag mo nagsisihin ang sarili mo, Cecil. Ang importante ay ligtas na siya at malayo na sa kapahamakan. Naikwento na sa akin ni Cecil ang nangyari. At awang-awa ako sa pamangkin mo. Oo nga eh. Sobra niyang tinamdam ang hindi magkatarugang galit ng kanyang ama sa kanya. Ay nako, Balae. Pasensya ka na pala sa akin nung isang araw ha. Maintindihan mo naman siguro kung bakit ganun ang reaksyon ko. Ang bukasing pag-aakala ko ay nagrabyado ng pamangkin mo ang anak ko. Oh, hayan. Nagising na si Abel. Oh, Abel. Oh, kumusta ka na? Tita Amelia. Tita Delia. Iho, kumusta ka na? Bakit mo yun ginawa? Kayo dapat ang sisisihin ko. Bakit niyo pa ako dinala sa ospital na ito? Ayoko nagbabuhay pa. Abel, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Naririto pa naman kami na nagmamahal sa iyo eh. Siya nga naman, Iho. Ano na lamang ang mangyayari sa anak ko? Kung iiwan mo siya, alam mo bang mahal na mahal ka ng anak ko? Gusto mo bang pati siya ay maisipang magpakamatay sa lubhang kapighatian kung sakaling nawala ka? Si Cecil mo, nasaan ho siya? Umuwi siya sandali para magluto ng pagkain mo. At teka, ang mabuti pa, kainin mo tong prutas na dinala ko. Para sa'yo, para mabilis na bumalik ang lakas mo. Ay, dako, iho. Huwag mo na ulit gawin ang pagpapakamatay, ha? Marami kaming nagmamahal sa iyo. Tandaan mo yan. Alam naman ang itay ang nangyari, tita. Hindi ko alam dahil agad ka naming dinala ng pinsan mo dito sa ospital nang makita kanyang uminom ng lason. Tita, ipangako ninyo sa akin. Huwag na huwag ninyong papapasukin sa kwartong ito ang itay ko, ha? Ano? Napasok na ako sa bahay. Belia! Belia!
sumasagot. At pamangkin ko na lang yung tatawagin ko. Baka wala yung kapad ko rito. Dan! Dan! Wala rin sumasagot. Sigurado narinito si Abel pero hindi siya natatawagin ko. Baka sabihin niya ako pa itong sumuko para pauwiin siya. Dan! Amelia! May talagang walang sumasagot. Ito yung kwarto ni Amelia. Baka natutulog dito. Amelia! Nakabukas naman. Wala siya. Teka, sa kwarto ni Dan. Dan! Dan! Wala ring tao rito. Dan! Ay, nako. Wala si Dan. Maging si Abel wala sa kwarto ni Dan. Nasaan kaya mga tao rito? Bakit nakabukas lahat ng mga kwarto rito pero walang tao? Amelia! Dan! Asan ba kayo? Tito Rodrigo? Nasa labas ka pala. Ano ka ba naman? Umalis ka pala ng bahay, iniwan mo itong bahay ninyo na bukas lahat yung mga bintana, pintuan. Paano na naman kung may magnanakaw rito? Dali-dali kami kasi umalis dito Ninay. Dahil isinugod namin si Abel sa ospital. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Anong hindi namin papapasukin ang itay mo? Ama mo yun. Pupunta at pupunta yun dito. Huwag na ho ninyo akong paasahin sa wala, tita. Kaya bago ako aasa muli sa pagmamahal ng isang ama, ay alisin na ninyo ako sa ospital na ito. Pero Abel, Tita, parang naririnig po ang mga sasabihin na naman ni Itay sa ginawa kong ito. Kaya bago pa niya ako masagtan muli, ilayo na ninyo ako sa kanya. Para gawin niyo na, tita. Ilayo na ninyo ako sa Itay ko para hindi na niyo ako masagtan pa. Okay lang ba sa'yo kung dito ka muna sa guest room namin? Oo naman. Malaking bagay na sa akin ang pagpapatuloy ninyo sa akin dito. At bakit naman hindi? Hindi naman magtatagal Mag-aasawa na tayo, hindi ba? Yun ay kung hindi ka maagaw sa akin ng iba, kung nandun ka na sa Canada. Walang makakaagaw sa akin sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay ng rason para piliin kong buhay. Nagtangka kang magpakamatay Kung hindi ka pa nakita ng pinsan mo, di wala ka na sa akin ngayon. Pasensya ka na. Talaga lamang na nagdilim ang isipan ko noon. Pero hindi na yun mauulit. Talagang hindi na. Dahil kung mawawala ka sa akin, ako naman ang mawawala sa mundong ito. Cecil, Mahal na mahal kita, Abel. mahal na mahal din kita, Cecil. At yan ang kinatatakutan mo na mawawala ako sa iyo. Hindi na yan mangyayari. Dahil kung gusto mo na hindi na ako tutuloy sa Canada, ay gagawin ko. At dito na lamang ako sa Pilipinas. Maghahanap ng trabaho. Total, kahit pa paano, natapos ko naman ang kurso ko sa kolehiyo. Yan ay huwag mong gagawin. Ang umatras sa Patimpalak. Dahil lagot naman ako kay Mami na siyang may gusto na isali ang mga obra mo sa ibang bansa.
Oh, kuya, narito ka raw sa bahay mula kaninang umaga. Ano bang kailangan mo? Tinatanong mo pa. At parang hindi mo alam ang dahilan kung bakit ako naririto. Saan mo ba dinala si Abel? Ah, kuya, tama ba ang narinig ko? Tinatanong mo kung nasaan ang anak mo. Hindi ba't wala ka nang pakialam doon sa anak mo? Bakit mo siya tinatanong gayon? Wala na akong oras na makipagdiskusyonan sa iyo. Sabihin mo kung saan mo dinala ang anak ko. Anak? Para yatang wala akong alam na anak mo, maliban kay Carmen na nasa Maynila. Tigilan mo na nga ako sa ginagawa mong ganyan, Amelia. Nasaan si Abel? Saan mo siya dinala? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Anak mo mismong nagsabi sa akin na kasama ka ng 2 babae na nagdala kay Abel sa ospital. Tapos sasabihin mong hindi mo alam? Bakit mo pa kasi hinahanap ang anak mo? Para ano? At hinahanap mo pa siya? Pwede ba, Para Amelia? pagsalitaan mo na naman ng masasakit? Sabihin mo sa akin kung saan ang anak ko para makita kong kanyang kalagayan. O, kung ayoko. Ano? At sino ka para ipagdamot mong aking anak? Hoy, kapatid lang kita, hindi mo siya anak. Ha? Ako ang ama. Ako may karapatan sa kanya. Ang lakas ng loob mo, kuya, na sabihin, ama ka gayon ng anak mo. Samantalang ikaw ang dahilan kung bakit nagtangka niyang kitilin ang kanyang buhay. Ha? Oo, at huwag mo nang tangkaing lumapit sa kanya. Dahil ikaw naman ang masasaktan. Sa makalawan na panagalis mo, papuntang Canada, Abel. Opo, tita. Baka magtagal po ako doon. Bakit ka naman magtatagal doon? Hindi ba't 2 linggo ka lamang doon dahil pupunta ka lamang doon para sa patimpalak ng iyong obra? Yun ho ang una kong plano. Pero nang masyadong nag-alala sa akin si Cecil, dahil baka raw ipagpalit ko raw siya pag naroon na ako sa Canada. Kaya sinabi niya sa akin na muli itong babalik sa Canada para doon na kami manirahan at bubuo ng sarili naming pamilya. At gusto ko na rin ho para tuluyan akong makakalayo kay Itay. Yan naman ho ang gusto niya hindi ba? Ang hindi ako makita. Kaya sige, ibibigay ko sa kanila kung ano ang pangarap nila na mapalaya ko sa kanya. Pero Abel, nakausap ko ang itay mo kahapon at hinahanap ka. Nagalit nga siya sa akin nang sinabi kong hindi ko alam kung nasaan ka. Ganun naman siya talaga Walang karason-rason nagagalit. Lagi niyang pinapanaig yung sarili nitong damdamin at hindi iniisip ang damdamin ng iba. Ay, kung ako nga na sinasabi ninyong anak niya nagagawang baliwalain ng damdamin ko. Kayo pa kaya? Nakapatid lamang niya. Saan ka na naman ba galing? Pinuntahan mo na naman bang anak ko? Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya at gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang anak ko para makahingi ako ng tawad sa kanya. Kuya, sa maniwala ka't sa hindi, ako na ang nagbabakaawa sa anak mo para makipagkita sa iyo bago siya aalis. Pero nagmatigas siya. Ha? Anong sinabi mo? Bago siya umalis? Bakit? Aalis ba siya? Saan ba siya pupunta? Ha? Sa Maynila? Hindi lamang sa Maynila pupunta, kundi sa Canada. Sa katunayan, ay nasa airport na siya gayon. Ano?
Sa Canada siya pupunta. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo, Amelia. Sabihin mo, hindi totoo yan at nagbibiro ka lang. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Ang masasakit na nangyari sa ating buhay ay parte lamang ng mga pagsubok na dumarating sa atin. At wala tayong magagawa sapagkat wala tayong kontrol sa mga pangyayari. At tanging magagawa natin ay tanggapin ito ng maluwag sa ating dibdib at manalig sa Diyos. At kaya niyang baguhin o kaya kontrolin ang lahat. At pangalawa ay iwasan natin na husgahan ang ating kapwa-tao dahil hindi natin alam ang kapalaran ng isang tao. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikden, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. tanging mahal ko sa buong buhay kong ito.